Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na kapatid at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ng Diyos na buhay na buhay. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang pag-uusapan natin, handog ka ba sa Diyos? So, ito ay katanungan sa bawat isa sa atin bilang isang kaanib ng Iglesia ng Teacher and Sons of God. Okay? Handog ka ba sa Diyos? Yan ang tanong sa atin. Sa Salmo 116 verse 12, ito ay sinulat ni Propetang David o si Haring David, no? Sa pamamagitan ng inspirasyon ng Espiritu Santo ayon sa kanyang isinulat kay Yahweh na aking Diyos, ano ang aking ihahandog? Yan ang tanong. Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ano ba yung mga kabutihan ng Diyos na kaloob sa atin? Marami, no? Unang-una yung tayo'y buhay na buhay pa. Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng oras, binigyan niya tayo ng talento, ng karunungan, binigyan niya tayo ng lakas ng katawan. Although kahit may sakit tayo, malakas pa rin yung katawan natin. At binigyan tayo ng mabuting kalusugan. Kahit na sinasabi na may sakit sa loob ng ating katawan, ngunit tayo malakas, yun ay nagpapakita na tayo ay mabuti pa rin yung kalusugan natin. Yun yung mga kabutihan na kaloob ng Diyos sa atin. Okay? Kung tayo ay successful sa ating mga trabaho o sa ating mga negosyo, kumikita yung negosyo natin, kumikita yung hanap buhay natin, yun ay mga kaloob ng Diyos sa atin. Yun ay kabutihan na sa atin ay kaloob ng Diyos. Amen? So, yan. So, pero ang tanong nga, ano ang aking ihandog? Doon sa mga overflowing na kaloob ng Diyos sa atin, na kabutihan. So, ano yung ihandog natin? Pagpatuloy natin. Sa Romans chapter 12 verse 1. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga, mga kapatid, alang-ala sa masaganang haba. Ano ba yung masaganang haba ng Diyos? Yun yung lahat na kabutihan na sa akin ay kaloob. Yun yung masaganang habag ng Diyos. Isa na rito yung yung kapatawaran ng kasalanan natin, no? Yung kaligtasan natin. Okay? Kaya mga kapatid, alang-ala sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yun pala, ano? Yung pwede natin ihandog yung sarili natin. No? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, yung karapat-dapat na pagsamba para sa Diyos, yung ihandog natin yung ating sarili. Buo, no? Buo para sa Kanya. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Okay? So, yun yun ang pwede nating ihandog, yung sarili natin. Okay? Pagpatuloy natin. Ano ba ang paghahandog ng ating sarili sa Diyos? Ito yung ihandog natin yung buong sarili natin. Ano yun? Tulad ng oras natin. So, yung oras natin, ihandog natin para sa Kanya. No? Maglaan tayo ng oras para sa Kanya. No? Kaya nga, itong pagtitipon natin ay inilaan natin yung
oras natin para sa Kanya. No, para tayo magpasalamat sa Kanya, magpuri sa Kanya, at bigyan siya ng kaluwalhatian sa lahat ng kabutihang kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Treasures. Ano ba yung treasures? Yung mga kayamanan natin. Tulad ng itong building na ito treasure ito. No? Itong building na ito ay ginagamit sa ating pagsasamba sa Diyos, sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. No? So, ginagamit natin. Ano ba yung ginagamit natin, mga treasure natin? Yung kuryente. Nagbabayad tayo ng kuryente. Yun ay ginagamit natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. No, yung kanel. Yung treasure, ano pa? Ano pa yung ihandog mo? Yung, halimbawa, marami kang biyaya, marami kang pera. Kung may lalapit sa iyo ng tao na nangangailangan, di ibahagi mo yung treasures mo na yon. Okay? Yan. So, yan ang paghahandog ng ating sarili sa Diyos. So, hindi yung physical na katawan lang natin ang ihandog natin, kundi yung type natin, yung talent natin. Tulad nung sa akin, binigyan ako ng Diyos na talentong ipahayag yung Kanyang salita. Yun. Ano naman yung talento na pwede niyong gawin? Yung Facebook ninyo, pwede ninyong ipahayag yung Kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share ninyo yung ng mga salita ng Diyos o pagbabahagi ninyo sa mga gawain natin dito. Lalong-lalo na yung mensahe ng Diyos sa ating mga kaibigan at sa ating sa ibang tao. Okay? Treasures. Yan. No? Yan. Ngayon, ayon sa ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. So yung kayamanan natin, pwedeng manakaw yun. Pwedeng mawala. No, yung kayamanan. Anytime merong mga dating mayaman, ngayon naghihirap sila. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy natin sa Matthew chapter 6 verse 20 to 21. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ayon. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yan. Ang pinag-uusapan natin dito, kung saan daw yung kayamanan natin, nandun yung puso natin. Halimbawa, ito, yung puso natin ay para makikipag-ugnayan o makipag-fellowship sa ating Panginoon Diyos. Magpuri sa ating Panginoon Diyos. Yun yung puso natin. Kaya ano yung kayamanan na nilalaan natin? No? Mag-impok ng kayamanan sa langit. Ano yung mga kayamanan? Yung oras natin. Kayamanan natin yan. No? Sa pamamagitan ng oras natin, ay yung puso natin ay doon sa Panginoon Diyos. So yung puso natin, ako bilang isang lingkod ng Diyos, yung puso ko ay para sa Kanya. Yung puso ko ay inandog ko para sa Kanya upang ipahayag yung Kanyang pagmamahal, yung Kanyang kaligtasan at mabuting ng buhay na walang hanggan. So yun, no? Yun yung kayamanan natin. Na kung saan yung puso natin, yun ang kayamanan natin. Kung saan yung puso natin, sa kaharian ng Diyos yung puso natin, doon natin igugugol yung talent natin. No? Yung talent natin, halimbawa, ito, pamamahagi, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay, treasures. Okay, so, yung kayamanan mo, yung treasures mo,
at o yung mga ari-arihan mo, ay pwede mong yung puso mo ay ilalaan mo para sa ating Panginoon Diyos yon. So, yun yung pagbabahagi ng treasures. Sa pamamagitan nun, pag yung oras natin, yung talento natin, at saka yung treasures natin, ay ibinahagi natin sa Panginoon Diyos, yun ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Yan. So, tandaan natin yun, mga kapatid. O, kung meron tayong kayamanan sa langit, anong makakamtan natin? Of course, ang makakamtan natin ay buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So, sana naunawaan natin ito. No? Itong paksa natin na handog ka ba sa Diyos? So, hinahandog mo ba yung sarili mo? Yung kayamanan mo, yung oras mo, yung talento mo, yung treasures mo para sa ating Panginoon Diyos. Okay? Kapag yun ay magiging handog natin sa Kanya, tayo ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. At yun, ang sukli nun ay magkakamit tayo ng gantimpala na walang iba kundi kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen.